DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ang bilis ng panahon, ano ha? Ikalabing-pito na po ng Hunyo 2024. Lunes na naman po. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na po kayo? Holiday ho dito ngayon sa Pilipinas dahil sa pagdiriwang ng Idil Adha. Sa ulo ng ating mga balita, habagat, humina na, mainit na panahon, asahan, 28 lugar. Nakaranas naman ang danger level ng heat index. Singil na Meralco ngayong buwan bababa pero big time oil price high kasado naman bukas. Kongreso, prioridad ang pag-aproba sa 2025 national budget. GSIS nag-waive ng 1.6 billion pesos na penalty sa home loan program. Panununog sa bahay at eskwelahan na pag-aari ng alkalde ng Negros Occidental, inamin ng janitor. Kasambahay todos naman ang mahulog sa P-floor ng bahay ng kanyang amo sa Quezon City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, humina na ang habagat o southwest monsoon, kaya asahan na mainit at malinsangang panahon sa bansa. Ayon kay Daniel James Villamil, maraming lugar sa Pilipinas, kabilang ang Metro Manila, ang makararanas ng fair weather ngayong araw. Paliwanag pa ni Villamil, ang mga lugar na nakakaranas sa mga pagulan dahil sa habagat ay makakaranas ngayon ng mainit at humid weather. Ngunit nandun pa rin ang posibilidad na makaranas ng thunderstorms at rain showers sa dakong hapon o gabi. Ganyan pa man, apektado pa rin ang mahinang habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, partikular na ang Mimaropa, Western Visayas at Batanes. Katunayan, kanina po paglapag ng eroplanong sinasakyan ho namin, kung kailan lumapag, saka bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. 28 lugar naman sa bansa nakapagtala ng danger level ng heat index kahapon. Naitala ng Pag-asa ang pinakamataas na heat index sa 48 degrees Celsius. Apari Cagayan po ito. Sinusundan ng Abukay Bataan na merong 47 degrees Celsius. Samantala 46 degrees Celsius naman ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler, Aurora, ganoon din po sa Kasiguran, Aurora. Umabot naman ng 45 degrees Celsius ang heat index sa Virac at Anduanes, habang 44 degrees Celsius ang Pasay City, Bacnotan, La Union, Calain, Cagayan, Etiaga, Isabela, Muñoz, Nueva Ecija, Daet sa Camarines Norte, Legazpi City sa Albay, Masbate City at Pili sa Camarines Sur. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. 43 degrees Celsius naman ang heat index sa Lawag City sa Ilocos Norte. Bayumbong, Nueva Vizcaya, Iba Zambales, Ambulong, Tanawan, dyan po ito sa Batangas, katabi lamang po ito ng Bayan ng Talisay, Alamat, Quezon, Mambusao, Capiz, gayon din ang Dipolog sa Zamboanga del Norte. 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Itbayat, Batanes, Basco, Batanes, Tanay, Rizal, Rojas City sa Capiz. Ang pinakamataas na heat index ng taong ito ay naranasan sa Giwan, Eastern Samar, umabot ng 55 degrees Celsius noong May 26 at May 28. At dahil Lunes, meron tayong good news, ha? Taliwas sa naunang anunsyo, bababa pa ang singil ng kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Inaasahan ang halos 2 piso o 1.96 kada kilowatt hour na bawas sa electricity bill ngayong June billing. Ito'y kasunod na naging utay-utay na koleksyon ng wholesale electricity spot market o WESM charges sa susunod na 4 na buwan. Taliwantas ito sa naunang anunsyo na magkakaroon ng 64 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente.
Batay sa konsumo, ganito ang magiging bawas singil ng inyong kuryente. Ang mga kumukonsumo ng hanggang 200 kWh ay nasa 392 pesos ang katumbas ng bawas sa inyong singil. Sa may 300 kWh na konsumo naman, asahan ang katumbas na 588 pesos na bawas. 400 kWh 784 at sa 500 kWh 980. Samantala, matapos naman, asahan po ang dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil sa nabanggit na staggered increase sa generation charge. Ito ng bad news. Magkarga na bago magmartes dahil mas mataas pa sa inaasahang taas presyo ng mga produktong petrolyo ang nakaamba bukas. Sa diesel, maglalaro sa 1.60 hanggang 1.80 kada litro ang inaasahang dagdag presyo, habang sa gasolina, 70 hanggang 90 centimos kada litro ang magiging taas presyo. Sa kerosene, halos 2 piso o 1.80 hanggang 1.90 kada litro ang inaasahan ding dagdag. Ito'y dala ng mas tumataas na demand ng langis sa international market. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment sa mga employer na pasahurin ng tama ang mga manggagawa na papasok ngayong holiday. Ayon kay Labor Undersecretary Carmela Torres, makatatanggap ng double pay o 200% ang mga empleyado na papasok ngayong holiday at magtatrabaho ng 8 oras. Habang mabibigyan din sila ng karagdagang 30% ng kanilang hourly rate sa oras na sila ay mag-overtime. Habang tatanggap naman ng karagdagang 30% sa kanilang hourly rate. Bukod pa sa 200% ng kanilang basic pay ang mga empleyadong pagtatrabahuin sa kanilang rest day. Una nang ideklara ng Malacanang na regular holiday ang araw na ito, Lunes, June 17 bilang observance na o sa mahalagang araw ng mga kapatid nating Muslim ang Idil Adha o Peace of Sacrifice. Ay, may pagbati nga pala si Governor Lala Talino Mendoza sa lahat po ng ating mga kapatid na mga Muslim, lalong-lalo na po sa mga taga North Cotabato at mga taga South Cotabato. Idil Adha Mubarak ayon po sa pamunuan ng provincial government ng North Cotabato. Bibigyan prioridad ng Kamara de Representantes ang pag-aproba sa panukalang budget para sa 2025 sa ikatlong regular na sesyon ng 19th Congress. Ayon po ito kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Romualdez na matapos ang sona ng Pangulo, kaagad na isusumite ang pambansang budget para sa susunod na taon dahil ito ang pinakamabigat o pinakamalaking legislative agenda. Nakatakdang ipanukala ng administrasyon ng 6.2 trillion peso na pambansang pondo para sa susunod na taon. Noong 2024, ang kabuang budget ay umabot ng 5.768 trillion pesos. Magbubukas ang ikatlo at huling regular na sesyon ng 19th Congress sa July 22. Sa panayam kay Romualdez, matapos ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged at displaced workers sa tupad sa Chaong Quezon, nangako ito na patuloy na pupuntuhan ng Kongreso ang mga programa para sa mga manggagawa, lalong-lalo na yung para sa mga mangingisda at magsasaka. Umaasa din ang lider ng Kamara na maaprubahan ng panukalang amyenda sa Rice Tariffication Law na makatutulong upang bumaba ang presyo ng bigas. Bahagi ng panukala na maibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na makapagbenta ng bigas sa publiko. LGU Mangaldan, katuwang ang OWA, maantambay naman sa naulilang pamilya ng isang engineer na nasawi sa sunog sa Kuwait. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Personal na kinumpirma noong Hunyo 14 araw ng Biyernes ng OWA Region 1 Regional Director Gerardo Remorin ang pagkasawi ng overseas Filipino workers sa Kuwait
Natubong talugtog mangaldan na si Engineer Edwin Petilia, bunsod ng smoke inhalation sa hinangyaring sunog sa isang apartment building sa Mangaf, Kuwait noong June 12. Kasamang dumalo ni Regional Director Ramuren si Mangaldan Migrant Desk Officer Ernie Quison na inatasan ni Mangaldan Mayor Bodafid de Vera Paraino na iparating ang pakikaramay sa naulilang pamilya at alalayan sa anumang tulong na kakailanganin, partikular ang pakikipag-ugnayan sa pagpapauwi ng labi ng nasawi. Ilang buwan pa lang bilang quantity supervisor sa Kuwait si Engineer Petilia na umuwi dito sa kanyang pamilya noong Nobyembre na nakaraang taon mula sa bansang Saudi Arabia para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Ganun din ang kanyang karawan noong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan, kapiling ang kanyang pamilya. Labis ngayon ang paghihinagpis ng pamilya ni Engineer dahil hindi inaasahan ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay na kanilang inilalarawan bilang isang mapagbigay, mapagmahal at masayahing anak, kapatid at ama. Sana puwersa na nakikipag-ugnayan at tutulong ang BMW o LGU Mangaldan upang mapabilis ang repatriation ng labi ni Petilia. Ganun din ang iba pang suporta na maibibig ng mga nabanggit na ahensya. Ayon kay Mr. Moren, pinuntahan na rin nila ang pamilya ng isa pang Pangasininsing nasawi sa nasabing sunog sa Kuwait na si Jesus Oliveros Lopez na taga-Umingan, Pangasinan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. At sa lahat ng mga tatay na nagdiwang, actually, sabi nga nila, dapat naman araw-araw Father's Day Diba? Yung pagsaludo, pagpaparangal at pagkilala natin sa mga tatay, dapat regular yan. Binati naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang mister na si Pangulong Bongbong Marcos sa selebrasyon ng Father's Day kahapon. Naging simple at maigsi ang pagbati ng First Lady para kay BBM na kanyang pinadaan sa social media. Sa kanyang Father's Day post na nakatag sa FB page ng Pangulong BBM, nag-upload si First Lady Lisa ng larawan ng kanilang pamilya na nakakulodge. Nilagyan niya ito ng maiksing Happy Father's Day caption bilang pagbati sa Pangulo. Inilala naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kahalagahan ng mga tatay. Hindi lang sa pagtataguyod ng kanilang pamilya kundi maging ang pag-unlad ng komunidad. Bilang isa ring ama, sinabi ni Speaker Romualdez na naiintindihan ito ang saya at ang mga hamong kinakaharap ng mga ito at bilang pagbibigay pugay sa katulad niyang tatay, ibinahagi niyang hindi palaging madali nagampanan ang papel bilang haligi ng isang tahanan. Ipinaalala din ng Speaker inilala rin ni Speaker Romualdez ang kanyang ama na si dating late Governor Benjamin Romualdez na nagturo umano sa kanya ng mga aral na kanyang nagagamit ngayon sa buhay. Ipinahagi rin ng House Speaker ang kanyang pasasalamat sa mga aral na natutunan niya mula sa kanyang ama at ang katatagang ipinapakita nito tuwing nahaharap sa mga pagsubok sa buhay. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga residente at mga lokal na pamahalaan ng Naga City, Camarines Sur kay Senator Bongo sa kanyang mahalagang papel sa pagtataguyod naman ng mahalagang medical equipment na magbibigyan daan para sa paglulunsad ng libreng dialysis center sa Naga City sa General Hospital. Ayon kay Naga City Mayor Nelson Legacion, ang makabuluhang local health care development na suportado ng 20 milyong pisong funding initiative ni Senator Go bilang chair ng Senate Committee on Finance ay magiging kapaki-pakinabang para sa komunidad, partikular na sa mga nangangailangan ng regular dialysis. Ipinabot ni Mayor Legacion ang taus-pusong pasasalamat kay Go sa kanyang suporta sa pamamagitan ng Facebook. Sinabi pa ng alkalde na sa tulong ni Senator Go na naglaan ng pondo, malapit ang matupad ang kanilang pangarap na at konting panahon na lamang hihintayin, maidideliver na ng Department of Health ang kinakailangang kagamitan para sa dialysis. Isa patay, 2 sugatan ang magsalpukan ng single motorcycle at truck sa bayan ng Dulag, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay ng agad Jimmy. Isa ang patay, 2 sugatan ng salpukan ang isang single motorsiklo ng truck canter sa bayan ng Dulag, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Lee, 40 anyos, residente ng barangay San Jose West, Burawin, Leyte. Sugatan naman sina Chel, 20 anyos, at Jim, 13 anyos, kapwa residente ng barangay San Jose, Dulag, Leyte. Ayon sa report ng PNP, ang biktima ay nagmamaneho ng single motorsiklo
ng salpukan ng truck canter na minamaniho ni Junior 30 anyos ng San Jose Dulaglete at may 3 pasahero. Nangyari ang insidente sa barangay Cumbis, Dulaglete. Sa investigasyon ng PNP, ang truck canter nagbabaybay mula sa daang Burawin papuntang bayan ng Dulaglete at nakasalubong ang single motorsiklo. Kinain ng single motorsiklo ang kabilang daan nila ng masalpukan. Di doon daspat ang biktima, samantalang 2 mga pasahero ginagamot sa Eastern Visayas Medical Center, Tacloban. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Arstrateto Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. 16 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Ay mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today ha. Sabi ng Pag-asa, medyo maalinsangan ang panahon. Manod noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test at chocolate, mud and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. At muli ang ating paalala, July 31, 2024 ang deadline ang pagpapadala po ng inyong mga entries para sa Pagcor Photo Contest 2024. Kinakailangan lamang po na magparehistro din muna kayo sa online registration at www.pagcor.ph/photocon 2024. Meron pong 8 mananalo tatanghaling grand winners sa conventional category na tatanggap ng tig 100,000 pesos ang bawat isa. 8 din ang magwawagi sa mobile category o yung mga larawang kuha ng inyong mga mobile devices. Gayon din sa drone category, tig 8 din ho ito. No, ha? Mananalo din ho ng 8 din na mananalo. Mga larawang kuha naman ito ng mga drone camera. Ang mga mananalo sa mobile at drone category ay tatanggap din po ng tig 50,000 pesos. Ang hindi papalarin, makakadali pa rin ho ng consolation prizes. Kaya nga ayon po kay Chairman Altenco, ang CEO ng Pagcor, umabot na ng 2.23 million pesos ang kabuang premyo para po sa mga sasali sa Pagcor Photo Contest ngayong taon. 32.7% na mas mataas na ang mga natatanggap nilang entries kumpara noong 2023. Ang tema ng Pagcor Photo Contest 2024 ay Harvest Time, pagkilala, pagsaludo, at pagpaparangal sa mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa lokal na produksyon ng pagkain para masiguro ang ating food security. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw masibunso pag-uwi galing ng eskwela, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalon Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misi, sa challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 44 anyos na babae sa Imus, Cavite. Naku! Namatay matapos na tumaob ang kanilang sinasakyan na bangka sa island boat hopping. Yan po ito sa Bangak, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Patay ang isang babae na taga-Imus, Cavite na dumayo lamang mag-outing sa isang kilalang beach resort sa Bagak, Bataan. Sa ulat mula sa Bagak PNP, naganap ang paggalunod sa biktima sa isang beach resort sa barangay Ibaba, Bagak, Bataan alas 12 ng hapon. Sa initial investigasyon, ang biktima na di na binanggit pa ang pangalan ay edad ito 44 anyos, residente ng Imus, Cavite na kasama ang 5 iba pa ay sakay ng isang island hopping boat at pagdating sa malalim na bahagi ng dagat, hinampas sila ng malakas na hangin habagat hanggang sa ang sinasakyan nila ay tumaob at sila ay lumubog. Agad na nailigtas ng mga lifeguard at iba pang rescue personnel ng beach resort ang lahat ng mga pasaherong bangka. Ngunit sa kasamaang palad ay nasa critical na kondisyon ng biktima at agad na isinugod ito sa Bagak Community at Medical Hospital. Ngunit idiniklara ito ng attending physician na wala ng buhay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Maya pa kekayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Nakapagtala ng 23 volcanic earthquake ang Bulkan Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PBOX, nakita ng pamamaga ang bulkan pero mananatili muna ito sa alert level 1.
Sa kabila nito, nananatili pa rin ang rekomendasyon ng ahensya na ipagbawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Paalala ng PBOX, maaaring magkaroon ng biglang pagbuga ng steam o kay phreatic explosion ang bulkan bulusan anumang oras o araw. Nanganganib bumaba ang produksyon ng bigas at mais sa ikatlong quarter ng taon. Parang meron na nagpaparamdam ha. Ay naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, nitong Mayo tinatayang bumaba ang produksyon ng palay ng 8.4% hanggang 3.89 million metric tons sa pagitan ng Abril at Hunyo. Mula naman sa 4.25 million metric tons ng bigas sa parehas na panahon noong nakarang taon. Mas mababa ito ng 4% kumpara sa 3.91 million metric tons na naan noong pong Abril. Habang nasa 19.1% hanggang 1.19 million metric tons ang inaasahang pagbaba sa produksyon ng mais. Mula ito sa 1.47 million metric tons noong nakarang taon at mas mababa ng 6% mula sa tala na 1.2 million metric tons noong nakaraang buwan. Batay sa price list ng Department of Agriculture, naglalaro na sa 48 pesos hanggang 55 pesos kada kilo ang presyo ng kada kilo ng locally well-milled rice, habang nasa 45 pesos naman hanggang 52 pesos ang kada kilo ng milled rice. Ano nga nangyayari? Justified na importation. Malapit na umanong magkasundo ang Kamara de Representantes at ang Senado kaugnay ng panukalang ambyendahan ng Rice Tarification Law. Matapos ang unang opisyal na pag-uusap ng Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senate President Francis Chis Escudero. Ito naman ang masayang binalita ng Romualdez sa pagdalo sa Agriculture Convergence Event sa Tiaong, Quezon. Inimbitahan si Speaker Romualdez sa event para sa paglulunsad ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program at payout ng ayuda sa ilalim ng tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged at displaced workers sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Sa kanyang keynote speech sa event na inorganisa ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, sinabi ni Speaker Romualdez ang pagnanais ng Kamara na maamyandahan ng RTL upang magpatuloy ang suporta sa mga lokal na magsasaka at maprotektahan ang mga consumer laban sa mataas na presyo ng bigas. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na nais din ng Kamara na puling payagan ng National Food Authority na makapagbenta ng bigas sa publiko. Ang highlight ng Agriculture Convergence Event ay ang pamimigay ng ayuda sa ilalim ng tupad sa halos 4,000 magsasaka. Ginanap ito sa Tiaong Convention Center. Isang miyembro naman ng Communist Terrorist Group at tinaguriang Cotabato Most Wanted Person arestado sa Magpet. Yan po ay sa lalawigan ng North Cotabato. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Matagumpay na naaresto na pinagsanib puwersa ng Pro-12 ang tinaguriang Most Wanted Person sa Cotabato Province na miyembro rin ng Communist Terror Group sa inilunsad na manhunt operation laban sa suspect sa barangay Don Panaca, Magpet, Cotabato Province. Sa impormasyon mula sa Pro-12 Information Office, ang suspect ay kinilala sa alias itong Miyot, former member ng 2nd PBC Guerrilla Front 53, SRC-3, SMRC and non-PSR listed. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong violation of Section 28 under Republic Act 10591 o itong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act with Criminal Case Number 8173-2023 na inisyo ni Honorable Alexander ng RTC Branch 61 Kidapawan City. Ang suspect ay binasahan ng mga karapatan nito sa ilalim ng Miranda Doctrine at kasalukuyang nakapiit sa Magpet Municipal Police Station. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. At muli sa ating po mga kapatid na mga Muslim, Idil Adha Mubarak. Binati din ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga Filipino Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Idil Adha na isa umanong paalala sa kahalagahan ng pakikiramay sa kapwa. Isang mapayapa, makahulugan at makabuluhang pagbati sa mga kapatid nating Muslim sa pagdiriwang ng Idil Adha
ni Speaker Romualdez ang leader ng Kamara de Representantes na mayroong mahigit 300 kinatawan. Sinabi pa ni Romualdez ang pagdiriwang ay isang sagradong okasyon at panahon ng panalangin, debosyon at pagkakaisa ng komunidad sa ngalan ng pagsasakripisyo at pananampalataya ng mga kapatid nating Muslim sa buong bansa. Umaasa din si Speaker Romualdez na ang Idil Adha ay magbibigay ng oportunidad para sa personal na debosyon at pagkakataon upang magkaisang komunidad. Bagamat ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang kultura at pananampalataya, sinabi ni Speaker Romualdez na ang ating lakas ay nagmumula sa ating pagkakaisa, paggalang sa kanya-kanyang mga paniniwala. Sa pagkilala sa mahalagang araw na ito, sinabi ni Speaker Romualdez na isipin natin na kinakaharap na hamon ng bansa at magsama-sama sa pagtataguyod ng isang mapayapa at maunlad na hinaharap. Magandang umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. Nagdiriwang kahapon ang birthday, belated happy birthday kay Doña Cora de la Peña. Ayan, si Doña Corazon de la Peña ay taga Isabela pero nandiyan na ngayon sa San Diego, California. Happy birthday! Oras mo na sa buong Kapuluan, 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magmaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun naman mabagong family wrapping compound improved alcoholone. Ayun po yung mabong ang isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family raming alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, first time daw Si Piolo Pascual at si Vic Soto magsasama sa isang pelikula. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Ang ating showbiz legend. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning Kuya Angel. Excited, masaya ang mga tao dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay magsasama raw sa isang pelikula si Piolo Pascual at Vic Soto. Hindi pa ganun kakumpirmado pero ang mga tao kumpirmadong sobrang saya na. Aabangan, panunuorin daw nila ang kauna-unahang pelikulang pagsasamahan ng dalawang aktor. Uy, bongga ang magiging Metro Manila Film Festival kung sakali dahil bukod kay Bossing Vic at Piolo Pascual ay may mga nakalinya ding pelikulang gagawin para sa Metro Manila Film Festival si Vice Ganda at Coco Martin. Kaya naman kaabang-abang ang Metro Manila Film Festival this year. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Babu! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Morley at sa lahat ho ng mga bumati ng Father's Day sa ating kahapon. Thank you. Batiin din natin ang Happy Father's Day si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang direktor po ng P-Box. Doc, magandang umaga po sa inyo. Happy Father's Day. Happy Father's Day din po sa inyo, sir. At salamat. May apo na ba kayo, Doc? Wala pa? Wala pa. Ano pa lang maliliit yung mga anak. Maliliit pa. lang. Ayan. Okay. Layo pa. Pero marami kang alagang bulkan. Kumusta ho ang bulusan? Okay, so yung bulusan po within the past 24-hour period, medyo bumaba yung number of earthquakes natin. 6 na lamang. And yung sulfur dioxide niya umabot ng 1,807 tons per day. Again, mas mababa ito kaysa right after the eruption. Umabot po ito ng 4,000 tons per day. Okay. So ngayon, naging 1,807 tons per day. Although this is still mataas kasi yung normal niya would be just less than 300 tons per day. Okay. Pero ang pinag-uusapan natin, bulusan hindi si Kanlaon Yes. Oh, wait, sorry. Yung bulusan is, we have 6
Volcanic earthquake Oo. naitala between 12 a.m. last night, previous night, and then 12 a.m. kanina. Pero ano yun, meron bang ano siya, tawag natin dito, pag-alboruto? Well, consider nasa alert level 1 siya. So, Normal lang yun. Again, normal, yes. That's right. Kasi kinakabahan tayo Nandiyan pa nga, hindi pa nga natatapos problema natin kay Canlaon. Ito na naman si Bulusan. So nothing to worry. Yes, for now, wala pa. Maglalabas naman kami ng advisory kapag biglang may mga significant changes sa parameters. Okay. Although papasok ho ang tag-ulan, isa ho sa mga concerns din natin, yung mga lugar na dati na hong nakaranas ng mga pagyanig, medyo may mga uka din ho sa lupa yun, malaki din ang posibilidad na magkaroon po ng, ang tawag natin dito, diking ba yun? Lahar. Oo, pagkakaroon ng dike ng mga tubig, kaya kinakailangan din na iwasan, magpaghandaan din. So that's right. Again, lalo na sa mga, like for example, sa Canlaon, pwedeng magkaroon ng lahar kasi may mga materials na doon sa tuktok ng bulkan. And kahit naman pinatubo, pwede pa rin magkaroon ng lahar kasi hindi pa naman naubos yung mga volcanic materials na in-exclude nyo noong 1991. Okay. Oo. Hindi, nagpapatanong lang si Kisses dito. Wala daw bang connection yung pag-alboruto ni Bulusan doon kay Canlaon at saka Taal? Magkaibang fault system, magkaibang system ba yun, Doc? Yes, magkaibang magma chambers yan. Malalayo po yan kahit magkakalapit. Hindi rin po, it doesn't follow na dahil naging restless yung bulkan ay maging restless yung kabila. Hindi matitrigger. Yes, that's right. Okay. Sige. In the meantime, Doc, teka muna, ano nga pala nangyari na doon? Magbabudget hearing na naman. Kumusta yung modernization bill ho ng PBOX? Well, hindi pa ulit nagtatawag ng meeting, although yun nga sa Senate supposed to be sa plenary na. Nung March 22, nag-recess yung Congress, hindi ulit na-tackle. So, baka by, baka by July pero kasi budget hearing na rin Oo nga. So, hindi ba hindi kasama sa priority measure ng LEDAC? Hindi. Ay, saya. Ito dapat na mabigyan natin ng prioritization Di ba? Kasi nga nakikita natin napaka-importante na na-address natin yung kakulangan ng manpower at saka yung kinakailangan equipment ninyo to respond dito sa patuloy na problema natin sa mga, actually hindi naman problema ito dahil namomonitor naman, kaya lang mga natural calamities ito tsaka mga natural hazards. Di ho ba? Yun na po sana na may sama yung gusto namin, pero siguro may iba din namang priority yung natin. Pero hopefully, again, we're hoping na matatapos na rin to and maipasa na yung ng... Nasa Senate na, Senate version na lang yung hinihintay natin. Tapos na sa House. No, sa Senate version tapos na. Actually, ipiplan na rin na lang. Parang gagawa yata ng committee report. Okay. Pero yung sa House tapos na? Well, tapos na yung mga committee meetings, pati yung sa appropriation. Okay. So second reading na pala. Magko-committee report and submitted to second reading. Ayun. Sige, mangulit tayo. That's right. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito, madagdagan ho yung manpower nila ng PBOX. Kasi nga po, kalahati ng mga tauhan ng PBOX yun, puro job order Diba? Bantakin mo, paharapin mo sa mga hazards pagkatapos kulang ng benepisyo at syempre, alam ho natin yung suporta at saka at the same time, ma-upgrade din ho yung mga equipment natin. Ayan, oo. Dok, gano'ng karami ho ang tauhan ng PBOX ngayon na nagbabantay sa mga fault natin at saka mga bulkan? Right now, we have around 450 personnel sa PBOX. Kasama na dyan yung cost staff. Pero kalahati lang dyan would be yung permanent staff. So, nasa mga 200 ang permanente? So, 200, that's right. Oh, yeah, paano natin may inganyo yung mga geologists natin na manatili sa Pilipinas? Pinapirate ng ating mga kalapit bansa. Anyway, Doc, kasama nyo kami dito ho sa mga paglalabi nito. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat din, sir.
Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. So, doon sa mga mababatas ho natin nakikinig ngayon, paki-prioritize naman. Di ba? Napakahalaga ho nito na ginagawa ho nating accountable ang PBOX at ang pag-asa sa pagtiyak na wala hong nadidisgrasya sa mga natural hazards na taon-taon naman talagang nangyayari at hindi maiiwasan. Bigyan ho natin sila ng sapat na bala. 'Di ba? Kulang na nga ng gamit. Pagkatapos yung mga empleyado pa karamihan job order. Ano ba 'yan? Umaga, Pilipinas! Oy, may tumagilid na truck daw po diyan sa may Malinta, Valenzuela. Nandun si Edwin Duque. Flash Report. Flash Report! Anong laman ng truck, Edwin? Kuya Angel, may buntag. Bagamat naitayo na ang tumagilid na truck dito sa may kanto ng MacArthur Highway sa kanto ng Balita. Mismo nga stoplight ito, Kuya Angel. Apektado pa rin ang bigat na daloy ng trapiko. Ito nga northbound ng MacArthur Highway patungo ng Monumento sa Caloocan. Dahil nagkalat pa rin, Kuya Angel, yung kargang bakal sa kalsada dahilan para sumalubong yung ibang sasakyan sa southbound ng MacArthur Highway para lamang maiwasan itong patungo ng monumento at yung papuntang Bulacan dito nagsalubong yung mga sasakyan. Ang truck may plakang Camos DEM 6419 na tumagilid. Kagabi pa pala ito, Kuya Angel, para lamang itay bago ito kumana ng stoplight patungo naman ito ng Malabon sa Tatawid. Ayon sa pahinante na si Mang Edgar, galing sila ng Bulacan kanina. At nang sila ay habang binabaktas itong MacArthur Highway at nang kumala ng stoplight at biglang tumagilid itong kanilang sasakyan, yun pala yung biglang kabig na out balance at tumagilid at kumalat yung bakal. Mahabang beam ito, Kuya Angel, yung ginagawang building. Hanggang mabuti na lamang at maswerteng walang nasaktan at nakasunod. Kaya ang naging problema lang ngayon, naitayo na itong truck. Yung paano maisa-isang kunin, mabigat ito yung tinatayong poste ng ginagawang building, ito yung pinakabim. Kaya ginagawa lahat ngayon ng mga tauhan ng Valenzuela NGOs habang iniintay yung may-ari nitong kumpanya para may assist at may akyat o may tabi man lang. Kinakailangan nito yung mga maliit na crane yung mga lifter na itatali. Itatali yung dulot-dulo nito para maitabi. Para yung sasakyan, alam mo ngayon, araw ng Lunes, sigurado yung galing ng bahagi ng Bulacan at pag nadada ng MacArthur Highway, papunta sa kanilang trabaho, papunta ng Monumento, Maynila at Quezon City, yun ay iniwasang maabala para makapasok sa kanilang trabaho. Babaya ko yun, babalik tayo para sa iba pang detalye. Kaugunan itong tumagilid na truck dito sa may kanto ng Balita at MacArthur Highway sa Valenzuela City. Mula pa rin sa sa Pilipinas, di sa rin sa Jose Arresto 123. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin, at congratulations muna kay Undersecretary Mandy Espineli. Ayan, binabati siya ng mga poging mapitagan sa mga mista ni Undersecretary Mandy Espineli. Hinirang siya ng Pangulo bilang Undersecretary o Presidential Advisor for Special Concerns. Ayan, si Boss Mandy Espineli, congratulations. Oy, at para ho dun sa mga taga Davao City, magkakaroon po ng libreng no scalpel vasectomy, dyan po ito sa Buhangin District. June 28, alas 8 na umaga, para doon sa mga kontento na sa bilang ng kanilang mga chikiting, mga tatay, dapat maging responsable ho tayo, Kung okay na kayo sa bilang ng inyong mga baby, June 28, magkakaroon po ng libreng non-scalpel vasectomy dyan po sa Buhangin District sa Davao. At July 30 to 31 naman, magkakaroon ng Cacao Congress dyan po sa Cebu. Bukas ang tabayanan po ninyo at naghahagila po tayo na makakausap para ho maipromote ho natin ang National Congress ng Cacao 2024.
Maganda umaga, Pilipinas! Speaking of kakao, edi wag na ho natin kalimutan yung tangerine chocolate. Ito po'y produkto ng mga magniniyog, brand po ng mga magniniyog at magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan para makapag-produce ho sila ng mga high-value crops bukod po sa kopra. Kaya dati ho, yung mga magsasaka, umaani sa kanong mga regular na ani, ngayon, meron silang high-value crops at kasama dyan ang tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po yan ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available po sa 0919-095-5935. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, ito gawang lokal but looks and tastes global. Kaya ano pang iniintay ho natin? Tangkilikin natin ang gawang atin, tangkilikin natin ang gawa ng mga magsasaka. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Mahiwagang tunog! May bago tayong mahiwagang tunog. Ala? Ay, ala pa? Oh, bukas na lang. Wala pa tayong mahiwag. Wala din binibigay pang clue sa akin bukas na lang. Anyway, si Senator Nancy Binay daw po naghihintay din na tawagan siya ng bagong liderato ng Senado upang magpaliwanag hinggil sa bagong Senate building. Talaga? Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa Reswate 8. Raymond, good morning. Marami ng pahayag ang bagong liderato ng Senado upang questionin ang new Senate building, ngunit hindi malang kinakausap ang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts na si Senador Nancy Binay. Ilang linggo na ang nakalipas na upo ang bagong liderato ng Senado, ngunit hindi man lang siya personal na kinakausap ni na Senate President Francis Chis Escudero at Senador Alan Peter Cayetano, ang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts. Katwiran ni Binay, wala sa makasalukuyang proyekto ang nabid sa kanyang panahon kundi minana niya lahat ang mga ito sa panahon ni dating Senador Panfilo Ping Lacson. Naghihintay lang siya na siya kausapin para maipaliwanag ang kabuuan ng proyekto. Katwiran ni Binay, hindi magkakasyang 1 oras para maintindihan ang kabuuan ng proyekto dahil ngayon ay nasa finishing portion na ang pagtatayo ng new Senate building. Kumpiyansa naman si Binay na walang anuman sa proyekto dahil lahat dokumentado. Nauna nang inanunsyo ng bagong liderato ng Senado na madidelay ang paglilipat nila sa bagong Senate building sa Taguig City. Kaya tuloy muna ang kanilang pagbabayad ng renta sa Government Service Insurance System o GSIS sa Pasay City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. And speaking of GSIS, nag-waive ang Government Service Insurance System o GSIS ng 1.6 billion pesos na alagaan ng penalty sa multa. Naglaan pa ito ng 121 million pesos sa interest rate para sa mga miyembro na hindi nakatugon sa mga overdue na bayad ng housing loan program sa unang quarter ng 2024. Ayon kay PGM, Wick Biloso, ang Pangulo po at General Manager ng GSIS, si Ginoong Jose Arnulfo Biloso, ang Debt Relief Program ay naglalayong makapagbigay ng kaluwagan sa mga miyembrong nasa lanta ng mga kalamidad. Sinabi pa ni PGM Wick Biloso, bahagi ito ng pagtulong ng GSIS sa libu-libong pamilya sa ilalim ng Housing Accounts Restructuring and Condonation Program na maisaayos ang kanilang utang, mabawasan ang panggigipit mula sa iba't ibang mga financial obligation. Bukod dito, mababawasan din ang matinding stress na nararanasan ng maraming pamilya, lalong-lalo na ng mga tatay. Buti na lang ang debt relief ayon po sa GSIS Manager ay pakikinabangan ng may 1,143 home loan borrowers sa ilalim ng HARP-C sa unang quarter pa lamang ng taon. Pinahihintulutan ang condonation program na ito ng mga lender na i-adjust ang kanilang monthly payments, extend ang repayment period ng hanggang 10 taon at maka-avail ng 50% discount sa natitirang interest kung babayaran nila ng buo ang kanilang utang. Maganda umaga, Pilipinas! Cholera, dengue, leptospirosis, usong sakit sa panahon ng tagulan ayon sa Department of Health. Ito na ang balita mula kay Giselle Ricaporta. Arish 15, Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning.
Pinaghahanda ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko sa pagkalat ng usok dengue, cholera at leptospirosis ngayong tagulan. Ayon kay Herbosa, inaasahan tataas ang mga kaso ng dengue at itinayong pang maigi yung mga container ng tubig upang hindi pang itlugan ng lamok. Kumakalat din daw sa tagulan ang waterborne diseases tulad ng cholera at leptospirosis dahil naman sa kontaminasyon ng tubig gaya sa mga balon. Sinabi ng kalihim na dapat ding 25 metro ang layo ng mga kubeta mula sa pinagkukunan ng tubig upang maiwasan ang fecal contamination. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oy, at saka hindi lang yung mga waterborne diseases, kinakailangan din po iwasan natin ang sobrang pagpapuyat, pagpapagod at stress kasi nagpapahina po yan ang ating immune system. Pero okay po talagang kinakailangang mapuyat. Meron mga paghamon sa buhay na kinakailangan po nating harapin ang pagpupuyat. Mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na re-recommenda po ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Dumaan po sa clinical trial ang Ultabayo sa pamamagitan po ng postbiotic na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Ano nga ba yung postbiotic? Ang postbiotic po na taglay ng Ultabayo, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Pag pumasok po yan sa ating katawan, bukod doon sa pinalalakas po yung immune system, itinataboy po yung mga toxins. Kaya habang natutulog tayo, nare-rejuvenate, nagkakaroon ng magandang tulog, pahinga, at kinabukasan magkakaroon ka ng panibagong sigla. Yan, At doon sa mga bibiyahe, dapat bago ho kayo bumiyahe ng mahaba, mag-Ultabayo para pag dating nyo sa destinasyon, para kayong na-rejuvenate na rin, nakapagpahinga habang bumibiyahe. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Mag-check po kayo pagtanong po sa 0917-110-6580 at meron pong mga medical experts na nakastambay doon. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ang Ultabayo po ay halal certified. Pero wag ho natin kalimutan ang mahalagang paalala. Ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Albones, maganda umaga, Pilipinas! Oy, sa mga tatay na mga seafarers, sa mga mandaragat natin ho, ayan kumusta na ho kayo? At muli, maraming salamat po sa inyong sakripisyo, sa inyong mga pagpupunyagi, sa mga OFW dyan, para po sa inyong mga pamilya at sa inyong mga mahal sa buhay, pagpapadala ng dolyar sa Pilipinas para tumatag ang ating dollar reserves. Ayan, thank you, thank you, thank you! At huwag niyong kalimutan, napakagandang investment opportunity. Pinakamura na pong ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. Itong inaalok sa atin ng Westchester Realty, yung sa Vera Balacat, sa Vera Bacolod at saka sa Mira. Easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya yung 20,000 pesos all-in down payment, pagkatanggap po niyan at pumasa ho yung makuha yung take-out ng Pag-ibig Housing Loan, 7 days lang, pwede ka na maglipat bahay agad. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ayan, Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang munisipyo, simbahan, eskwelahan at iba pa hong mga amenities. Ayan, hindi mo na kinakailangang lumayo at napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport. Ito pa, kung ngayon ho kayo magpapareserve, pwede pa kayong humabol sa 342 patungong Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand. Basta doon ho tatama ang inyong lucky dart. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ho ni Ria Taide, buntis daw siya. Magiging tatay na ang mister ni Ria Taide. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Itinaon ni Rhea Taide ang pag-amin ng kanyang pagbubuntis sa Father's Day kahapon. Ipinost niya sa kanyang Instagram account na binati nito ang kanyang asawang si Sanjo Marudo at doon na ipinakita na niya ang kanyang malaking tiyan. Ang sabi ni Rhea sa kanyang IG post, "To the dad you already are and the dad I know you'll be. Love you, Sanjo Marudo. So excited for this new chapter with you. Happy first Father's Day." End of quote. Marami nang nakaalam tungkol sa pagbubuntis ni Rhea noon pa, pero ngayon lamang sila naglabas ng pahayag na kinumpirma na ang kanyang kalagayan. May isang basher nga na pinatulan ni Rhea dahil sinabi nitong basher na nagdi-deny pa nung una, iyon pala'y aamin din. Nilinaw ng aktres na never siyang nag-deny sa pagbubuntis at sa tingin niya ay hindi naman niya ito kailangan pang i-announce. Pinuri si Rhea sa maayos siyang pagsagot at mas marami ang natuwa at nag-congratulate sa kanila ni Sanjo mula sa mga malalapit na kaibigan at katrabaho. Ang tansya namin ay 6 o hanggang 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Rhea dahil bandang buwan ng Marso pa namin nasagap ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Ngayong umamin na si Rhea tungkol sa kanyang pagbubuntis, hinihintay naman ngayon ay ang announcement ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna tungkol naman sa pagbubuntis rin ni Ellen. Yan na lang ang ating abangan mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Uso talagang buntisan pala ngayon. Ano ha? DZRH 85th Anniversary Countdown. So may countdown si Rhea at saka si Sanjo Marudo. Meron din tayong countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dulaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang ligasiyan ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. Ngayon po ay 28 days na lamang at muli tayong magsasama-sama sa 85 sa isang adikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, nawala. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Alas 5 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nagsusulputan na rin ang mga small-scale scam hubs na pinatatakbo ng mga Pinoy. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, kadalasang ino-operate ang mga ito ng 20 hanggang 30 katao na dati bahagi ng illegal na pogo operations. Pinakakawalan daw kasi ang mga Pinoy na nahuhuli sa mga sinasalakay na illegal pogo kung walang sapat na ebidensya para sila'y usigin. Sinabi pa ni Casio na ginagawa ng maliliit na scamming operation sa mga bahay-bahay gaya sa Mexico at Bacolor sa Pampanga. Tukoy na ng mga pulis at ang Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na tumupok sa isang eskwelahan at sa bahay ng San Carlos City Negros Occidental Mayor na si Renato Gostillo. Ayon sa pulisya, sumuko sa kanilang suspect na si alias Rek, 58 anyos, janitor ng nasunog na Daisy's ABC School noong Biyernes. Kwento nito, nagalit siya nang malaman niyang tatanggalin na siya sa kanyang trabaho epektibo June 15 dahil upang silaban niya ang eskwelahan gamit ang isang galong gasolina. Sabi ng suspect, para lang lamang ang plano niyang sunugin. Hindi niya intensyon na idamay ang bahay ng mayor. Nakakulong na ang suspect at kumakaharap ngayon sa kasong arson.
Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na sandali mula po sa Pag-asa. Kasama na natin si Ka-Obet Madrina. Ka-Obet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay po natin sa ating programa. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang southwest monsoon habagat pa rin ang inaasa natin magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Palawan at sa Western Visayas. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mga isolated thunderstorms at rain showers ang maaaring maranasan madaling araw, pwede rin sa hapon at sa gabi. And speaking of thunderstorm, naglabas po tayo as of 4:05 a.m. ng thunderstorm advisory. Sa ngayon po, may mga naranasan pag-ulan sa ilang bahagi ng Bataan, partikular na sa Limay, sa Los Baños, Laguna, ilang bahagi ng Batangas, ng Quezon, at ng Nueva Ecija. Samantala po, posible ding makaranas ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila at Cavite sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Although generally po, pagdating ng tanghali, mas malit ang chance ng mga pag-ulan. Mainit ang panahon pa rin mararanasan, Sir Angel. At sa hapon nga yung malaking tsansa ng mga thunderstorms na magdadala ng katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas ng mga pag-ulan. Wala po tayong nakataas sa gale warning, kaya sa mga magbibiyahe pa sa mga sakyang pandagat maliliit na mga bangka, safe naman po magbiyahe ngayong araw na ito. So yan po, Sir Angel, ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga. Maraming salamat si Ka-Obet Badrina mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung ano man po mga lakad ho ninyo ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga midnight singers dyan po sa San Diego, California. Ayan ang kanilang vocalist, lead singer. Si Tita Cora. Tita Cora, magandang umaga po sa inyo. And happy birthday. Yan, pamilya ng 24 anyos na babaeng namatay matapos tamaan ng ligaw na bala sa isang police operation sa Tarlac, humihingi ng hustisya. Hala! Detalye na balita mula kay Grace Lanzano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Hustisya, hindi pera. Iyan ang naging panawagan ng ina ng biktima na si Filipina Gragasin. Namatay ang kanyang 24 na taong gulang na anak matapos na ito ay tamaan ng ligaw na bala sa isang operasyon ng PNP sa Barangay Sembrano sa bayan ng Gerona at Tarlac, Biyernes ng hapon. Sinabi ni Filipina Gragasin na masakit ang kanilang loob dahil namamahinga lamang noon ang kanyang anak na halos magdadalawang linggong nagbakasyon sa kanila. Nagduduyan pa sa may ilalim ng puno ng mangga ang kanyang anak. At dito nga, nakarinig ng sunod-sunod na putok. Agad itong tinakbo ang kanyang 2 taong gulang na anak sa loob ng kubo. At dito nga, ito ay tinamaan ng bala. Itinakbo pa sa pinakamalapit na pagamutan ang ginang, subalit ito dineklarang dead on arrival si Jella Gragasin. At sa ngayon ay patuloy nga ang panawagan ng pamilya. Ayon naman dito sa ilang mga kapitbahay, maging yung kanilang alagang kambing, may tinamaan din ng ligaw na bala. Kinakitaan din ng ilang tama ng bala sa mga bubong, gayon din sa dingding at pader ng ilang mga bahay doon. Nasa gitna ng kabukiran ang target ng umano'y grupo na sangkot sa gun running at dito nga nagkaroon ng bypass operation. At bagamat 2
ang kanilang naaresto habang 2 naman ang nakatakas. Tuloy-tuloy ang isinasagawang operation ng PNP para nga matugis ang sinasabing nasa likod ng gun running. Para sa ating follow-up story, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang dami palang na-disgrasya doon, pati kambing tinamaan, ano. Kasi to whom it may concern talaga ang bahala pagka kinalabit mo na, ano ha. Nayanig naman ng magnitude 5.9 na lindol ang Davao Occidental noong Sabado ng gabi. Ayon sa PBOX Tectonic, ang naramdamang lindol dakong alas 9:08 ng gabi habang ang epicenter ay nasa layong 374 kilometers timog ng Sarangani. Walang inulat na napinsala sa naturang pagyanig bagamat may naitalang mga aftershocks. Nangako naman ang Department of the Interior and Local Government ng mas magandang serbisyo publiko at sa pagkakatatag ng bagong Negros Island Region. Tinukoy ng DILG ang dating naging problema sa palagian delay ng serbisyo ng gobyerno sa mga taga Negros Island kasabay ng pahirapan sa pagtawid sa dagat para tumungo sa regional centers na nasa ibang isla. Ayon sa DILG, sa tulong ng pag-iisa ng Negros Island, masisiguro nila na magiging mas maayos ang serbisyo sa mga mamamayan. Matatandang nahahati dati sa dalawang magkahiwalay na rehiyon ang Negros Occidental na bahagi ng Western Visayas at Negros Oriental na bahagi naman ng Central Visayas. Posibleng may deklara bilang persona non grata sa Coron, Palawan ang vlogger na sina Rosmar Tan at Rendon Labador. Ito ay makarang ipanukala ni Juan Patricio Reyes, miyembro ng Sangguniang Bayan ng Munisipalidad, ang resolusyong nagdideklara sa mga naturang vlogger bilang persona non grata. Layunin nito na ipahiwatig sa kanila na hindi sila welcome sa lugar. Inaasahan na aprobahan ang resolusyon pagkatapos ng sesyon sa June 24. Nagugat ang isyu sa pagsugod ni na Rosmar at Rendon sa opisina ng mayor at panghiya nila sa isang staff ng alkalde sa social media. Ito'y bilang reaksyon nila nang i-bash sila ng staff ng mayor dahil sa akusasyon na pinaasa lamang umano nila ang mga taga-Coron sa kanilang charity pero wala namang nakuhang tulong. Maganda umaga, Pilipinas! Ang hirap kasi dun sa mga content creator kung ano-anong mga content ko minsan ginagawa. Ano? Kaya lang, baka naman nadali lamang ho sila ng mga scammer. Ang dami na rin ho kasi mga scammer ngayon eh. Di ba? Para siraan ka, gagawa kunwari ng isang anunsyo pagkatapos hindi naman pala sa'yo. Di ba? So, ay nako. Kaya hirap. Doon ho sa mga nabubuhay ho dahil sa mga content na yan, di ba? Ang hirap na sitwasyon. Ito ho, totoong content ha. Kasama na natin mula po sa New Zealand ang isa pong magaling na scientist. Ano ho? Kung yun natatandaan, balita na natin yung Apo-Laki, di ba? Pero hindi ho Apo-Laki ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan ho natin, yung pong ginawa ho ng Department of Foreign Affairs na pagsusumiti na po ng request sa UN Commission on the Limits of Continental Shelf. Ano ho? Para siguro mas maganda yung eksperto tanungin natin, ano, ha? Kasama natin si Professor Jenny Ann Barreto, aka Apo-Laki. Ayan. Isa pong Filipino geologist at geophysicist na nakabase po dyan sa New Zealand. Ma'am Jenny Ann, magandang umaga po sa inyo. Prof, kumusta na kayo? Morning din, Angelo. Magandang umaga sa lahat. Ayan. Anong kabuluhan o anong merit nung naging paghiling ng Department of Foreign Affairs sa UN Commission on the Limits of Continental Shelf? Anong impact nun para sa mga Pilipino? So, una sa lahat, yung sinumite ng Department of Foreign Affairs na submission documents tungkol sa
ating entitlement. So hindi actually nga yan claim Hindi natin parang hinihingi o hinihiling. Ito ay pagdedeklara ng ating rights at entitlement doon sa portion ng West Palawan o portion ng West Philippine Sea. Ginawa na natin a similar exercise na pagdedeklara, ginawa natin doon sa Philippine Rice at inacknowledge yon ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf na ganito kalawak. Ito ang limits ng inyong extended continental shelf at diniklara itong final and binding. So itong sa western side, so pagdedeklara yun. So it's significant kasi we are acknowledging or declaring or telling the whole world na alam namin na meron kaming hindi basta continental shelf, no? Kasi pag sa continental shelf sa under the international law, hanggang 200 nautical miles lang yan mula sa iyong baseline. Pero pag iyong napakita na actually yung aming continental shelf, no, ito yung nasa ilalim ng tubig. So ang pinag-uusapan natin ito hindi yung water column, but ito yung seabed, yung seafloor at yung nasa ilalim ng seafloor. Pag nakita mo na actually lampas pa ng 200 nautical miles, meron pa tayong ari-arian diyan. Isusumiti mo ngayon ito, yung iyong mga ebidensya, at susukatin mo ito. May guidelines ang Commission on the Limits of the Continental Shelf, may scientific and technical guidelines kung paano mo ito ipapakita. No, ano mga scientific evidence ang kailangan mong ihain para mapakita mo sa kanila na totoo na ang kanilang continental shelf ay nag-extend pa sa ganitong layo. At yun ang ginawa ng DFA nitong nakaraan, pagdedeklara yun. So it's significant. It's telling the whole world we know na meron tayo pang extra pa beyond 200 nautical miles na pag-aari dyan. So alam natin, impact in terms of, siguro impact first in our relationship with our neighbors. Siyempre, yung mga magsasabi na meron din silang pag-aari dyan. May claim din sila. Hindi naman lahat ay maiinis kasi tawag dito, pag napansin niyo yung statement ng DFA at sinusulat ito pag nagsumiti ka doon sa iyong official letter sa UN na you are submitting this without prejudice. Kasi alam mo na dahil may mga katabi kang coastal states diyan at enclosed, no, lalo na itong body of water na to, itong basin na ito ay enclosed ng maraming kalupaan sa gilid, alam mo may overlap. So sasabihin mo na we are submitting this without prejudice. Alam mo na yung ibang bansa magsusumiti din. Pero ito ay with the assumption na magsusumiti sila following responsibly also the rules and the guidelines that were set by the Commission. Kasi may mga nakaraan ng nagsumite na kapitbahay na may overlap sa atin. Kaso napansin ng Pilipinas na mukhang yung kanilang pag-calculate o yung basihan ng kanilang pagsusukat mali. So pwede kang magsabit ng kumbaga parang letter of protest saying that. But anyway, so impact yun una, it's sends a strong signal to our neighbors and to the world that we know that we have something, we own more, we have sovereign rights extending beyond 200 nautical miles. Tapos pangalawa, sasabihin ko na, hindi na ako mag-aatubili, no? The People's Republic of China, we know that nag-claim sila ng ownership over there. But we won already, no, in 2016 yung arbitration case. Diniklara na at The Hague, no, na yung kanilang mga argumento ay hindi lawful.
no, based on international law. Hindi lawful yung kanilang basehan of ownership. So kung gusto nila, di mag-submit din sila. Mag-submit din sila sa limits of the continental shelf. Kaso, alam nila na hindi papase kung magsasumiti sila dahil nga yung basis nila ay hindi nagfa-follow dun sa scientific guidelines. So, itong sinumiti ng DFA, kung mapapansin nyo dun sa pagkasulat nila, this is like 15 years in the making. Kasabay namin itong sinulat, ano? Although hindi na ako part nung team na latest na nag-submit, but I was part of the original team who put together all the data and the evidence and the original documentation. Kasabay namin ginawa ito with the Benham rice or the Philippine rice. Pero sinumiti lang ng una ang Philippine rice or Benham rice kasi alam natin na wala tayong ka-overlap doon at mabilis yun na magpo-progress. Kasi para kang magde-defend ng thesis mo niyan eh. Sa UN, pagkatanggap nila, i-schedule ka nila, mag-a-assign sila ng parang panel na magre-review, tapos i-defend ninyo before them. Tapos para talagang thesis defense na may tanungan, ganyan. Tapos pag sagot na satisfy na, magsusulat sila ng official recommendation saying na minsan sasabihin hindi kami nag-agree dyan, tingin namin nandito yung linyang yan or nandito yung point na yan, mga ganun. Pero yun, so inuna lang na sinumite yun, pero this was started way back 2007 to early 2000 pa. Pero ngayon lang sinumite and this is unofficial and this is my personal opinion na the past Philippine governments were hesitant because yung isa ayaw niyang ma-piss off ang People's Republic of China. Pero sabi naman, hello, they're already anyway aggressive towards us. But sige, tapos yung sumunod naman very friendly sa People's Republic of China. So talagang sabi namin, kailan kaya ito may susumite? Kailan natin madideklara sa buong mundo na atin yan? Tapos maganda sana nga na sinunod sana agad after our victory dun sa arbitration case. Pero again, hindi rin ginawa. Kaya ngayon na sinumiti ito, so what if the People's Republic of China gets pissed off? They are already harming us. Correct. They're harming our people. Okay. So parang kasi hoda. Sorry, if I can say that on. So this will solidify, lalo pang magpapatatag ito doon sa ating claim na yung area na yan is within the exclusive economic zone kasi extended siya. Ano na nga di ba? Hindi di ba hanggang doon sa ilalim, di ba? Beyond 200. So remember again, hindi natin to kini-claim, Angelo. Ito ay entitlement already. Yes. We are already entitled to this under the provisions of the United Nations Law of the Sea, Article 76. Meron lang simple test, yun nga na pag mapakita mo na meron pa pala akong pag-aari beyond 200 nautical miles, kailangan ko lang i-survey. Alam mo yun, kailangan ko lang i-survey using applying the scientific and technical guidelines na pre-provide ng Commission on the Limits of the Continental Shelf para maipakita mo. Iyon na. Kailangan mo lang maipakita and then after going through the process, the United Nations will declare it as final and binding. Wow. So like yung sa Benham rice, it has already gone through the process and it's now yung linya, kumbaga yung linya ng property mo, kumbaga ay established na. Published, final and binding, acknowledged by internationally. Pero of course, nakita naman natin na kahit na ganyan na dun sa Philippine rice na inacknowledge na ng lahat, meron pa ring iba dyan na pumapasok. At kasi kasama sa exclusive sovereign rights
ng isang coastal state, pag naging final and binding yan, yung outer limits mo ng iyong continental shelf, you have the exclusive sovereign rights to explore and exploit living and non-living resources na nandun sa ibabaw ng seafloor at yung nasa ilalim. Nasabihin natin na kamukha ng Pilipinas na hindi naman ganun karami ang ating resources in terms of pera para mag-explore, no? Mag-explore. So mag-iintay muna tayo, hindi muna tayo magse-survey for resources. Yung kahit hindi natin yan galawin, kahit hindi natin yan tignan, walang karapatan yung iba na countries na basta na lang pumasok na walang paalam para mag-survey. Okay. Kailangan nilang magpaalam sa atin. Kanina sabi mo merong ano tawag dito, parang nag-overlap Okay, may mga overlapping. Definitely hindi kasama ang China sa mga nag-overlap. 'Di ba? Kasi hindi sila pa nag-submit, hindi sila nag-submit ng kanilang analysis na meron silang also overlapping doon sa parte na yan ng Western Palawan, ha. And my opinion is kaya hindi sila nagsusumite kasi wala silang madodrawing na linya. Okay. Kailangan mo kasing yung guidelines kasi una galing sa baseline ng iyong landmass. Nakita mo naman gaano kalayo ang China, di ba? Correct. Ang layo nila, nandun sila sa kabilang side. So mula dun sa baseline na yan, idodrawing mo yung 200 nautical miles na linya galing dun sa iyong baseline. Tapos kailangan mo maipakita na yung yung slope, yung pagbaba ng mula sa iyong landmass papunta sa ilalim ng tubig, ng dagat. Kailangan mo ipakita na bahagya lang yung pag-slope, hindi agad matarik na pag-slope down. So kailangan dahan-dahan, ganyan. So kailangan i-survey, and that's why NAMRIA, dahil meron tayong mga barko na nagsisurvey ng seabed, na ipakita natin na from Palawan, yung baseline natin doon, ititrace mo palabas, na dahan-dahan lang, bahagya lang yung pag-slope niyan. So ibig sabihin, based sa guidelines, iyo pa rin yun. Pag meron kasing biglang baba, kamukha sa side ng Philippine Rice, ng Benham Rice, meron biglang baba dun malalim. So pwedeng sabihin ng iba na, actually yung Benham Rice hindi na inyo kasi nakahiwalay. Pero napakita natin, successfully, na may portions na ang Philippine Rice na nakadikit. Kahit maliit lang na bahagya. Pero dito nga sa side ng West Philippine Sea, dun sa Western Palawan region, ay klarong-klaro na bahagya ang pagbaba. Galing sa Palawan. Pero ang People's Republic of China, I doubt if they can show that, na galing dun sa kanilang side, bahagya. Tapos dudugtong sila sa mga isla doon sa Kalayaan Group of Islands. Kaya hindi sila nagsusumite. Hindi sila papasa. Alam nilang hindi sila papasa doon sa requirements. Ang Malaysia ay nag-submit doon sa area yan. Pero nag-send tayo kasi meron din sila, katabi lang natin sila, pero nag-send tayo ng letter saying na kung saan sila nagsimulang magsukat. May point kasi doon na simula silang nagsukat na galing sa Northern Borneo, which the Philippines has not yet relinquished sovereignty dun sa Sabah na side. So alam natin, finalo naman nila yung pagsusukat, except for yung may ilang point sila dun sa baseline nila na they measured from a place na we believe and we say na we have not relinquished sovereignty yet. Okay. Yun ang ating yun lang ating kumbaga parang sinabi na hindi, kaya kung pwede
wag munang i-consider ng Commission on the Limits of the Continental Shelf. Yung sa Malaysia. Ayan, okay. Yung sa Malaysia. Okay. Oo. Prof, thank you very much for joining us and educating us ngayong umaga. Ito, titibay lalo yung ating claim dito po sa West Philippine Sea. Prof, maraming salamat. Thank you for Again, wag joining us. natin gamitin claim. Atin actually. Atin. Kailangan lang natin na mapakita yung linya at maging final and binding ito. The process will still be long. Mahaba ang pila sa pagsis-defend, pero at least finally. Na-file na. Ayan, okay. Prof, na-file na. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Ingat po dyan, ingat. Maraming salamat ha. Si Professor Jenny Ann Barreto, isa pong Filipino geologist at JUPCCs na nakabase po dyan sa New Zealand. Kasama ho doon sa original team na nagsagawa ng naturang pag-aaral. Magandang umaga, Pilipinas! Senator Amy Marcos, panauhing pandangal sa graduation ceremony ng isang eskwelahan sa Dasmariñas City. Detalye mula kay Noche Kakan sa RH27. Noche, good morning. Tayong buntag, kaya Angel, nakatakdang bumisita ngayong araw sa Senator Amy Marcos sa dalawang lugar sa Dasmariñas City sa lalawigan ng Cavite. Dadalo ko yung Angel si Senator Marcos sa 17th commencement exercises sa Del Rosario Christian Institute bilang guest of honor and speaker alauna ng hapon. Matapos ang kanyang speaking engagement, imbitado rin ang senadora sa dialogue sa barangay captains at sangguniang kabataan sa lungsod na gaganapin naman sa Kolehiyo de Dasmariñas. Alas 2 ng hapon, magpapaunlak ng interview sa media ang senadora Aimee. Mula sa kananan sa Pilipinas, sa DCRA. Sa konsinatirakan tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Noche. Magandang umaga. Oras muna sa buong Kapuluan. 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Hayward, California, ha? At saka sa mga taga Denver, Colorado. At saka siyempre sa mga suki natin dyan sa Australia. Down under. 34 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Anytime po pwede ho tayong mag-ultabayo, ha? Ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma 2. Bongga! At ito dumaan sa clinical trial, ha? Hindi po ito kwentong kotsero. Ang ultabayo po ay available sa Mercury, sa Mesco Drug, sa Pasmed Pharmacy. At ang ating paalala, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano muna yung postbiotic? Ang postbiotic po ay inaral nga po ng mga Hapon through clinical trial at napatunayan na pagpasok po niyan sa ating katawan, ina-activate po yung PDC o yung plasmacytoid dendritic cell para itaboy ho yung mga toxin sa ating katawan at palakasin ang ating immunity. Kaya kinabukasan pagkagising po ninyo, ayos, may panibago kang sigla. Tinugonda naman ni Senator Amy Marcos ang direktiba ng Pangulong BBM na maghanda ang Pilipinas sa external threat. Sinabi sa DCRH sa radyo natin ni Senator Amy na kinakailangan ng sandatahang lakas na magbago ng estratehiya para mapaghandaan ang mga panlabas na banta. Ito ay sa gitna niya na tumataas na tensyon sa West Philippine Sea at sa Taiwan Strait. O naman at talagang kumbaga nagbago yung ating listahan ng mga external threat. Dati-rati kasi puro internal threat, di ba? Domestic terrorism, yung mga insurgency, NPA, Mindanao separation, lahat yan ang problema natin, lahat internal domestic threats. Pero ngayon, dahil sa nangyayari sa dalawang lugar, West Philippine Sea at Taiwan Straits, kinakailangan magbago ang sandatahan lakas sa strategy nila. Pero sinabi ni Senator Marcos na nakakapraning na tila nakawarputing na ang Pilipinas. Pinayo ng mababatas ang administrasyon na palakasin muna ang kakayahan ng armed forces dahil kulang na kulang sa makabagong kagamitan. Idinin pa ni Senator Marcos na mahalagang huwag masyadong angas magsalita ang Pilipinas samantalang wala naman itong gamit at wala ring self-reliant defense posture. Maaari niyang magpatulong ang Pilipinas sa mga kalyado nitong bansa katulad ng Amerika upang makasabay sa kagamitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
Kaya lang, nakakapraning nga kasi parang naka-war footing na tayo. Wag naman, nakaka-nervous naman. Kasi nakita natin na talagang kulang na kulang tayo. Ang angas-angas natin magsalita, wala namang kasangkapan, wala namang baril, kulang ang bala. Nakakatawa tayo, nakakaawa tayo tignan. Abay, kinakailangan, magpalakas muna tayo. Ayan, o nga naman, poporma-porma ka pagkatapos ala ka naman palang binatbat, di ba? Mahirap nga naman yun. Nasukol na ng pulisya ang 2 wanted person na sa kasong karnaping at sapa sa maghiwalay na operasyon sa Pasay. Ang mga suspect ay kinilalang sina Dre, 22 anyos, taga Imus, Cavite. At isang alias Joel, residente naman ng Novaliches, Quezon City. Naaresto ang karnapan na si Dre. Pero yung si Joel naman naharap sa kasong stapa. Nakakulong naman ito sa custodial facility ng Pasay. At muli ang ating paalala ha. Suportahan nun natin ang pagsisikap ng ating mga magsasaka, lalong-lalo ng mga magniniyog dyan sa Quezon na magkaroon ng sariling negosyo. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon may sariling isang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate, na sana ibinigay nyo ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, ha? Sa inyong mga tatay, mga uncle, mga lolo, nito pong Father's Day. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants available sa tangerinechocolate.ph at ang mga ginamit na raw material po dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Pero kung kayo gusto mag-avail, yan po ay nasa 09, pwede ho kayo mag-text sa 0919-095-5935. Ayan, sabi nga po ni Dr. Helen Tan sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Kapag pinutangkilik ko natin ang Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng mga magsasaka, pinalalakas din po natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 38 makalipas ang 5. Ang balitang ito ay hatid sa Si Congresswoman Camille Villar ng Las Piñas City kasama na natin. Kong, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes. Hello, ma'am. Good morning. Good morning po. Ayan. Magandang umaga po, Kong Angel. Kumusta na kayo? Alam ho ninyo, nakakatuwa yung inyong mga pagsisikap na maproteksyonan ho yung mga teenage moms although kahapon ho Father's Day and belated happy Father's Day kay Senator Manny Maraming salamat po. Batiin mo na rin yung mga tatay na nakikinig ngayon. Opo, nais ko pong batiin ng belated happy Father's Day sa lahat po ng ating mga ama na nakikinig ngayon. Sana naging maganda ang inyong selebrasyon. At gusto ko rin pong batiin ang lahat ng Eid Mubarak ngayong araw na ito. Ay, nga pala, oo. Pero sana naman yung mga tatay hindi sila naging dahilan ng teenage pregnancy. May mga pag-aaral kayong ginawa, Kong, Ano bang nagti-trigger na tumataas pa rin ang kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas? Yes, Angel, alam nyo, medyo po nakakabahala dahil may iba't ibang mga datos tayo confirming na, for example, in 2021 and 2022, nakakita tayo ng 35% increase sa cases of pregnancies for girls 15 and under dito po sa Pilipinas. So parang like more than 30% is a big number. At according to the United Nations, then ang Pilipinas has one of the highest teenage pregnancy rates sa Southeast Asia. So, katabi ng mga iba't ibang neighboring countries natin. More than 500 po adolescent teens get pregnant or give birth every day po dito sa Pilipinas. So, syempre dapat babantayan natin itong mga datos na ito at medyo nakakabahala siya. So, nakikita natin. May kapapasang bill dyan sa Kongreso How will it avert itong problemang natin o paano natin ma-address itong problema natin na tumataas ng kaso ng teenage pregnancy, Kong Camille? Actually, for me po,
para sa akin, there are a lot of ways in which we can address this. Marami pong dahilan kung bakit nangyayari ito. So marami ding solusyon na pwedeng gawin ito. At isa para dito. At isa sa mga isa sa mga solusyon natin sa mababang kapulungan ay ang Adolescent Pregnancy Prevention Act, which was passed po sa House of Representatives last year po, mga September 2023. Tagal na. Opo, napasa na po ito sa ipasa na po ito sa Senado further consideration. So, I think po itong kaso ng yung kaso ng increase in teenage pregnancy, one of the key things to address here is awareness. Una, awareness na nangyayari ito at tumataas nga ang ating mga rates. And number 2, awareness para sa ating mga teenagers na babae na below 15 or between 15 to 18, pati na rin sa kanilang pamilya and pati na rin sa ating komunidad. So dapat tulong-tulong po tayo. So itong Adolescent Pregnancy Prevention Act ay syempre first and foremost gives age-appropriate, development-appropriate education about reproductive health na hindi naman masyadong advanced kung hindi appropriate lang para sa mga adolescent natin na babae na kabataan. And then syempre hindi lang sa proper productive health kundi ang mga undesired effects po dapat tinuturo din po natin sa ating mga teenage girls, katulad ng halimbawa pag ikaw ay nabuntis ng maaga, marami din itong effects beyond when you give birth. May mga effects to sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng magiging anak mo. So, I think first and foremost, ang importante talaga to address this problem is proper awareness for everyone. And education talaga. Education po. Tapos po, marami naman po tayong panukalang batas na kini-create. So, dapat tingnan po natin, i-monitor natin yung proper implementation at siguraduhin natin maisabatas ito at ma-implemento ng mabuti. And of course, pagkatapos, meron din tayong mga programs to help teenage moms and their families if may mangyari sa kanila para maproteksyonan din natin sila at masuportahan po natin. Alam nyo kung Camille, kayo ay very young mother, pero ganun yung passion nyo para i-promote ito. Katunayan, katuwang ho si Kong Camille Bilyar ng DCRH dito po sa gaganapin na namang buntis assembly, at magkakaroon din tayo ng nanay pair, ang layunin ho nito, educate nga po ang mga nanay sa tamang pagbubuntis, yung postnatal at saka prenatal care, at higit sa lahat yung pong malawakang kaalaman tungkol po sa problema ho ng teenage pregnancy. Mantakin mo, 10 years old pala yung isa doon sa mga na-report Kong Camille na nagbuntis. Ano ba naman yun? Ala po yan. And napakasaya ko po na nagkaroon ako ng pagkakataon para kasama po ang mga taga-DCRH. Kayo po, ang team niyo po, napakaganda pong advocacy at programa itong pag-ikot natin for the Buntis Congress. And meron yung Nanay Fares Las Piñas na sinusuportahan nyo. Dahil talagang marami pong nanay, whether young or old, ang nangangailangan ng suporta at paggabay natin. So alam nyo po, bilang isang mom, gusto ko pa rin syempre young mom ako, pero parang consider hindi po. Hindi, young ka pa naman eh. Young mom lang po ako, pero alam ko po kung gaano kahirap talaga. Siyempre, very fulfilling siya, pero talagang marami pong kailangan gawin ang isang ina. At dapat siguraduhin natin na prepared po sila mentally and physically sa pagkakaroon ng isang anak dun sa mga first-time moms natin. Hindi naman kasi natin mapipigilan yung mga kabataan na makakasay sa mga new media, Kaya nga, mas kinakailangan talaga ang ibayo pang education at information campaign. Para marami kasi po tayong nakikita sa social media ngayon. Anong bata po ako, hindi masyadong malaganap ang social media. Pero ngayon, kitang-kita po natin kung gaano kahalaga na siya. And dapat po, nakaka-discern po yung ating mga adolescent teens
ng totoong information in fake news, hindi po ba? Dapat may responsibility tayo na maging accurate po yung nakikita nila sa social media. Pero kung hindi naman po, dahil hindi natin minsan monitor yan, ay dapat yung nasa schools natin, nasa community natin, nasa parents na po natin, para tulungan yung mga anak natin to be properly educated. Kong Camille, thank you very much for joining us. Ingat po kayo. Apo. Mag-iingat din po kayo. Thank you for Salamat po. And again, maraming salamat po dito ho sa inyong suporta sa ating pong itinataguyod na Buntis Assembly dito po sa DCRH. Thank you po. Maraming salamat, Kong. Si Congresswoman Camille Villar. Maganda umaga, Pilipinas! Eto pa, napag-uusapan ho ang TikTok post na mamimigay ng educational assistance ang DSWD fake news. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, Rich My Bal. Walang katotohanan ang kumakalat na magbibigay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng educational assistance sa mga mag-aaral sa buong bansa. Ito, Kuya Angel, ang paglilinaw ngayon ng DSWD kasunod ng pinakakalat na balita sa isang post sa TikTok. Sa official statement, iginiit ng DSWD na hindi nang hihingi ng personal information online ang ahensya para sa application ng educational assistance dahil ito ay labag sa Data Privacy Act. Babala ng DSWD sa publiko, huwag ayaang makuha ang inyong personal na impormasyon at umiwas sa scam. Ginawa ng DSWD ang paglilinaw para maiwasan ng kalituhan na maring idulot sa publiko ng nabanggit na post sa social media. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. At muli, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan naghahanap na magandang investment opportunity. Pinakamura na pong ready for occupancy unit sa housing industry ngayon. Easiest term, 5% naman down payment. Ito po yung mga proyekto ng Westchester Realty. Diyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at Samira. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon nga po kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng trip for two sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand o kung saan ho tatama ang inyong lucky dart. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Oras sa buong kapuluan, 7 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Pilipinas! Habol muna natin yung report ni Edwin Duque doon sa tumagilid na truck. Edwin, alis na? Nako, Kuya Angel, aabutin pa ng ilang oras o hanggang tanghali bago tuluyang matanggal ang mga bakal na sa itong 22-wheelers truck na tumagilid nga dito sa kanto ng MacArthur Highway sa traffic light ng Governor Santiago sa Malita, Valenzuela. Sinakop po, Kuya Angel, yung buong northbound ng MacArthur Highway ng malaking beam na ginagamit nga ito sa pagpapatuloy ng building na umabot ng 40 hanggang 50 piraso. Ayon kay Romel Mihurada, ang pahinante, minamaneho ni Hiner Batillo ang truck na may plakang EMA 6419. Galing pala ito ng Pierre at through Smart Connect ay nagbumaba dito sa may bahagi ng MacArthur Highway at pakaliwa dito sa may stoplight ay wala daw, hindi raw nag-minor pala itong kanyang driver. Dire-diretso, yung kung mababansin mo, itong MacArthur Highway, itong stoplight po, Angel, medyo pataas. Kaya pag kakaliwa ka ba, eh patagilid yung kalsada. Kaya sa bigat itong kargang beam, tuluyang tumagilid itong sasakyan. Wasak ang kanang bahagi ng ulo ng truck at pasag yung salamin, pero maswerte naman na hindi naipit yung dalawang pahinante. Maswerte rin walang nataganan at tumagilid itong truck. Isinara na rin itong Mejorada Street o itong sa motorista, ang Governor Pascual, na patungan naman ang tatawid sa dulong tangke sa Balamon. Kaya nakakaranas kayo ng mabigat na tali na trapiko. Ang northbound na MacArthur Highway kung saan ay ito nagsasalubungan sa stoplight. Itong mga sasakyan na yung pakana, yung papunta ng Bulacan. Medyo nagkakaroon ng banayad pag pumapasok naman, itong galing naman na Bulacan patungo ng Monumento sa mismo stoplight ng Malintas sa Valenzuela. Mula pa rin sa kanana sa Pilipinas, Disa rin sa Kusyano, 23.
Dito kayo tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas. And with that, magpapaalam na ho tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kung Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Susunod na Angel sa Wild ang 2x2 at ang ACS Balita. Oh, narinig mo na ba? DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig, asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit ang grandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong ito ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. Aba, ilan daw na lang? 23 days na lang, ha? Ay, 28 pala. Sorry. Binamadali naman natin. 28 days na lamang at muling magsasama-sama sa 85 sa isang adikain, isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.